Posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Hesukristo? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:36-44, "Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan." Sa biglang tingin, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malinaw at tiyak na sagot sa tanong. Ngunit hindi, walang makaaalam ng tiyak na panahon kung kailan babalik si Hesukristo. Gayunman, hindi sinasabi sa mga talatang ito na walang sino man ang maaaring makaalam ng mga palatandaan kung kailan siya babalik. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na si Kristo ngayon ay nasa maluwalhating kalagayan sa langit at nalalaman niya ang eksaktong panahon ng kanyang muling pagparito. Ang pariralang o ang anak man ay hindi nangangahulugan na hindi malalaman ni Jesus kung kailan siya babalik. Bilang karagdagan, sinasabi din sa Gawa 1:7, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Sinabi ito ni Jesus sa mga alagad nang itanong nila kung kailan niya itatayo ang kaharian ng Israel. Kinukumpirma nito ang mensahe sa Mateo 24. Hindi para sa atin ang pag-alam sa panahon ng muling pagbabalik ni Kristo. Ngunit ang tinutukoy ba ng mga talatang ito ay ang pagdagit sa mga mananampalataya o rapture o ang muling pagparito ni Kristo? Aling pagbabalik ang hindi maaaring malaman? Ang rapture ba o ang ikalawang pagparito ni Kristo o pareho? Habang ang pagdagit ay sinasabing nalalapit na at lihim sa lahat, ang panahon ng muling pagparito ni Kristo ay maaaring matukoy ayon sa mga kaganapan ng mga hula sa huling panahon. Nais naming maging malinaw ang bagay na ito. Hindi kami naniniwala na ipinahayag ng Diyos sa kanino man ang eksaktong panahon ng muling pagbabalik ni Kristo at wala tayong makikitang ebidensya sa Biblia na ipapaalam ng Diyos sa sino man sa panahon ngayon kung kailan ang kanyang muling pagparito. Habang ang Mateo 24:36-44 ay direktang sinabi ni Jesus sa mga tao sa kanyang panahon, taglay din ito ang pangkalahatang prinsipyo. Ang panahon ng muling pagparito ni Kristo sa katapusan ng panahon ay hindi para sa ating kaalaman. Hindi tayo hinihikayat saan man sa Biblia na ating subuking alamin ang eksaktong araw o oras ng kanyang muling pagparito. Sa halip, inuutusan tayo na magbantay dahil hindi natin alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng Panginoon. Talata 42. Kaya't maging handa tayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Talatang 44. Ang diin sa pangungusap ni Jesus ay mababawasan kung may isang yugto ng panahon sa hinaharap na may taong makakaalam ng panahon ng kanyang muling pagbabalik. Kung may nakaalam na ng eksaktong oras at araw, hindi natin kailangang magbantay o maghanda. Kaya kung isasaalang-alang ang prinsipyo ng Mateo 24:36-44, imposible para sa kanino man na malaman ang araw at oras ng muling pagparito ni Kristo. Sa kabila ng malinaw na prinsipyong ito sa Biblia, maraming tao sa kasaysayan ng Kristyanismo ang nagtangkang hulaan ang eksaktong araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Maraming petsa ang ipinalagay at lahat ng mga nanghula ay nagkamali. Sa mga nakaraang taon, may dalawang pinakabago at pinakapopular na petsa, ang May 21, 2011 at December 21, 2012. Ang December 21, 2012 ay isang petsa na may kaugnayan sa kalendaryo ng mga Mayan at hindi sinusuportahan ng kahit anong talata sa Biblia. Ang May 21, 2011 naman na di umano ay siyang araw ng paghuhukom ay inihula ng isang nagngangalang Harold Camping ng Family Radio sa Amerika.
Matatandaan na una nang hinulaan ni Harold Camping na muling magbabalik si Jesus noong 1994. Malinaw na nagkamali si Harold Camping. Inaangkin ni Camping na may ebidensya sa Biblia na ang pagbabalik ni Kristo ay noong May 21, 2011 sa pamamagitan ng paggamit ng petsang 4990 BC na di umano ay 100 taon ng baha noong panahon ni Noe at pagkatapos ay sa paglalapat ng sinabi ni Pedro sa 2 Pedro 3:8 na ang isang araw sa Panginoon ay parang 1,000 taon sa tao, sa 7 araw ng Genesis 7:4 at pagbilang ng 7,000 taon mula sa taong 4,990. Ang resulta ay taong 2011. Pagkatapos, ayon sa 17 araw ng 2 buwan mula sa Genesis 7:11 at sa paggamit sa kalendaryong Hebreo, nakuha ni Camping ang petsang May 21, 2011. Makatotohanan ba ang metodologiyang ito ng pagkukwenta sa panahon ng pagbabalik ni Jesus na ginamit ni Harold Camping? Una, binaliwala ni Camping ang 2 bahagi ng 2 Pedro 3:8 at ang 1,000 taon ay 1 araw. Gayun din naman, hindi nagbibigay ang 2 Pedro 3:8 ng anumang pamamaraan sa pagkalkula ng mga mangyayari sa huling panahon. Sa halip, simpleng sinasabi lamang sa 2 Pedro 3:8 na ang Diyos ay hiwalay at higit na mataas kaysa sa panahon. Ang Diyos ay walang hanggan, walang simula at walang wakas, at hindi siya sakop ng panahon. Ikalawa, wala sa konteksto ng Genesis 7:4 hanggang 11 ang nagpapahiwatig na ang 7 araw at 17 araw ng 2 buwan ay dapat na unawain bukod sa aktwal na kahulugan nito na sinabi ng Diyos kay Noe. Ikatlo, ang paggamit ng taong 4,990 BC para sa panahon ng pagbaha ay katang-isip lamang at walang ebidensya mula sa Biblia. Ang kalkulasyon ni Camping na May 21, 2011 ay guguho kahit sa ilalim ng isang napakababang pag-aaral ng Biblia. Ngayon, posible ba para kay Jesus na dumating noong May 21, 2011? Oo, ngunit posible din na dumating siya sa ibang taon, araw o buwan. May batayan ba mula sa Biblia ang metodolohiya ng kalkulasyon ni Camping? Wala. Nakalulungkot na tiyak na muling magtatakda ng bagong petsa si Harold Camping at ang iba pa sa pagdating ni Kristo at susubuking ipaliwanag ang kanilang mga pagkakamali at sasabihin mayroon lamang mali sa kanilang formulang ginamit o iba pang kadahilanan. Ang mga pangunahing puntos ay ang mga sumusunod. Una, hindi iniutos sa atin saan man sa Biblia na subuking alamin ang panahon ng muling pagparito ni Kristo. At ikalawa, hindi tayo binibigyan ng Biblia ng malinaw na datos kung paano natin kakalkulahin ang eksaktong panahon ng muling pagbabalik ni Jesucristo. Sa halip na magkakahaka at mag-imbento ng mga kalkulasyon upang malaman kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo, sinasabi sa atin ng Biblia na magbantay tayo at maghanda. Mateo 24:42 hanggang 44. Ang katotohanan na inilihim ng Diyos sa tao ang araw at oras ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ang siyang dapat na magtulak sa atin na mamuhay araw-araw sa liwanag ng kanyang nalalapit na pagdating anumang oras at araw mula ngayon. Yan ang aming sagot sa tanong na posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Jesucristo? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.